Pag-usapan ngayon natin tong ano, I guess this is the only good news that we have for today. Kasi ito pang isa yung ating topic bago dun sa ating main topic. Feeling ko mabubisit din kayo. Mhm. Mabubisit din kayo mga kababayan. Bibilisan ko na lang kasi mas syempre ayoko naman kayong 'di ba, yung alam ko naman yung iba sa inyo nagdolosartan na ganyan. 'Di ba? Iba sa inyo may amlodipine na, losartan, ganyan. Oo. So, ayoko na maano pa, ma-trigger pa yung ano niyo, yung mga issues sa diabetes tsaka heart disease, ganyan. 'Di ba? So, bibilisan lang natin 'tong ano, itong next topic. Oo. Coach reads harsh comments, bagong segment. Oh, why not? Oo. Okay na, may suggestion dito, oh. Mean comments. Coach reads mean comments. Walang problema, gawin natin 'yan. Walang problema 'yan. Oh, pero siguro hindi ko gagawin sa live. Baka gagawa na lang ako ng video. Oh, video na lang. Walang problema do'n. Parang sanay naman daw tayo mabwisit. Tell me sartan daw si Pinky MA. Tell me sartan. Okay lang 'yan. Oo, basta once a day lang. Anyway. Okay, game. Pag-usapan natin 'tong isa. So kung nabubisit na tayo kay Rodante Marcoleta at mukhang ilulusot niya yung kanyang ano, yung kanyang kalokohan. Eto pang isa. Senador naman, mga kababayan. Senador naman ang nagwawalang hiya, mga kababayan. Ito talaga. Nakaka-trigger kayo ngayong araw na 'to. Mga senador naman. Sino naman tong senador? Ay syempre, edi yung best friend ng ano, ng mga yung kunyaring majority pero sa minority talaga siya. Oo. Kunyaring majority pero sa minority talaga siya. None other than the good one, JB Ejercito, mga kababayan. Ano sabi niya? 'Di ba merong ethics complaint kay tao dito? Kay Rodante Marcoleta. Kay Bato de la Rosa. Sabi. Senate Ethics Panel made junk absenteeism complaint versus De La Rosa. Ayan na, mga babayan. Ito na talaga. Oh. Nakakairita kayo today. Oo. Comelec tsaka Senate, kayo talaga nakakairita. Alam nyo mga kababayan, kanina habang pinapalabas yung pinapakita pala yung si Marcoleta kasama si Amy, si Jinggoy, tsaka parang hindi ko napansin kung sino pa yung isa. Tapos nagtutulakan sila, nagtatawanan sila sa Senate. Iniisip ko, ito na talaga yung Senado ngayon, no? Puro clowns. Ito na yung Senado ngayon, no? Puro parang playground. Oo. Parang ano siya, parang institusyon ng mga tao dito. I mean, not everyone, pero 'di ba parang mga grupo ng mga tamad, ayaw magtrabaho, nandyan lang because entitled sila. Sabi ni Magnus, 6 months absent, kayo lang aaksyonan. Mas mabubisit ka sa action. I-dismiss daw yung ethics complaint. Paano ka? Saan ka pa? Saan ka pa? I-dismiss daw yung ethics complaint laban kay Bato de la Rosa. Bakit? Ito. Pakinggan nyo ang sinabi ni The Good One. Ito sabi ni The Good One. That we have to amend the rules itself kasi wala po sa rules ng Senate yung po tungkol sa lower to pay. So, kung inaano yung specific senator that is absent, we have to, before we can act on the complaint against him or her, we have to amend the rules again about ito. Kasi you cannot find that particular any provision on lower to pay in any of our rules. Rules of the Senate at saka ethics.
Yes. Sir, ipupush nyo ba yung amendment na yun? Um, Or is anybody in the Senate pursuing that amendment? Probably we can, if any member would propose that the rules be amended or propose inclusion of such provision, yung no word to pay, then we can make the necessary amendment. Kasi outright, kung itutuloy namin yan, the case will be dismissed. Kaya nga, wala kasi sa rules namin eh. Di ba? So, it will be dismissed. Kasi it's not, you cannot find it anywhere in our rules. 'Di ba? Pag ilulusot nila yung si Marcoleta, pag ilulusot nila, they can bend the law, they can... And take note mga kababayan alam niyo nakakairita dyan. Kanina, nag-file sila ng resolution. Papakita ko sa inyo, hindi ko lang naisama dito eh. Kahapon pala, nag-approve sila ng resolution, yung minority, tawag dito, tungkol sa extraordinary rendition. 2 days ago pala. Wait lang, kunin ko yung article. Ayan. Ayan natin yan. Okay. Sabi, Senate adopts resolution on extrajudicial rendition. 3 senators vote no. Alam niyo yung nakakabuisit dito? Itong extrajudicial, yung resolution on extrajudicial rendition, alam niyo kung tungkol kanino yan? Tungkol yan kay Bato de la Rosa at kay Bongo. Diba kasi sila ay pinangalanan bilang tawag dito respondents co-perpetrators doon sa ICC case, di ba? Silang dalawa. Oo. Nasulat yung resolution na yan dahil doon sa sinabi ng ICC. So in reaction to the ICC exposing na ang co-perpetrators ni Rodrigo Duterte sa war on drugs ay si Bato de la Rosa, kasama sa co-perpetrators ay si Bato de la Rosa at si Bongo, sumulat ng resolusyon yung minority. Parang protektahan daw ang mga quote-unquote, protektahan daw ang mga Pilipino from extraordinary rendition. Dinamin nyo pa kami, mga hayop kayo. Hindi naman kami extraordinary extrajudicial rendition eh. Mukha ba kaming maa-ICC? Mukha ba kaming may kapangyarihan para mag-commit ng genocide or crimes against humanity? Sira ulo ba kayo? Mga kababayan, wala tayong kapangyarihan na ganun. Ang may kakayanan lang na mag-commit ng ganyang klaseng krimen ay yung mga makapangyarihang nakaupo. Unfortunately, during that time, it was Rodrigo Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa. So mga kababayan, dito natin makikita na kung paparusahan ng senador, ay, hindi nila gagawin. Pero pag poprotektahan, dahil merong banta ng warrant of arrest, nagmamadali sila protektahan. Kamot ulo ka na lang talaga eh. Halika na si JB. Pumirma ka din sa resolution na yan, si Raulo eh. Sa ethics or sa rules of the Senate. So we just have to amend the rules first, and then probably they can refine just in case. Sen, yung amendment introduced by Senator Ping Lacson doon sa ethics rules sa section 23, na ano ba yun? Natanggapin to yung Yes, it was amendments? adopted, and yung amendment, it was also amended by Senator Marcos. So, yung majority and minority vote, no? Nagkaroon ng konting discussion about it, but in the end, it was already adopted. Ano yung amendment? Ano po yung amendment ni Senator Amy? Just to include yung pong sa Supreme Court administrative
order ba ron? Just to be consistent. May pinadagdag lang po siya. Sir, sorry kailangan nyo muna i-amend yung rules ng Senate on low work, low pay bago nyo ma-hear yung ethics complaint ni Sen Bato? I think so. Kailangan talaga. Kasi kung hindi, kung i-hear namin yan ngayon, tsaka pang ano pa yun, not in the Anong I think so? Dapat sure ka. Ikaw yung chairman eh. So, ibig sabihin, mga kababayan, in not so many words, sinasabi niya, i-dismiss namin. Nasa rules eh. Di ba? I-dismiss namin. Nasa rules eh. Alam niyo, nakakairita dito, guys. Ayun, nakakairita dito. Gusto mo, papamura na naman ako dito. Kasi nagbabayad tayo ng taxes eh. Babayad tayong buwis. Kapag tayo umabsent sa mga trabaho natin, bawas sahod. No work, no pay nga eh. Pag tayo ha. Pero, etong lintik na senador na to, mag-aanim na buwan ang hindi pumapasok, walang consequence. Nothing. Ang tagal ng issue nito. 'Di ba? Ang tagal ng issue nito. January pa lang issue na to. Hindi nyo naisip i-amend. Marso na. Hindi nyo naisip i-amend ang rules nyo to accommodate the anger of the people towards Bato de la Rosa. Hindi kayo nag-amend ng rules no? Hindi ka na makakaulit ng boto sa akin, JB. Last mo na yan. Tayo, mga kababayan, kapag actually, kahit hindi nga absent, malate ka lang eh. Kada minuto ang bawas sa'yo eh. Minutong hindi ka nagtatrabaho, bawas ang sahod mo. Kada minuto. Ang lunch break nga ng ordinaryong Pilipino, walang bayad eh. 1 hour na walang bayad. Kahit nasa opisina ka, nasa kantin, nandun ka lang naman sa pantry or sa cafeteria ng opisina nyo, walang bayad yun. Lunch break. 1 oras. Tapos tong senador, mag-aanim na buwan na, hindi pumapasok. Wala kayong, hindi nyo naisip na amyendahan na ang rules dahil nabubwisit ng sambayan ng Pilipino? Sumusweldo yung mga tao niya? Sumusweldo siya? Magkano kaya ang pinapasahod sa opisina nitong si Bato de la Rosa? I'm curious. I'm genuinely curious kung magkano ang pinapasahod dito sa opisina ni Bato de la Rosa. Kay Bato de la Rosa pa lang, baka mahina ang 400k dyan eh. Hindi naman, mga 350. 320 to 350 ang sweldo ng senador eh. Yung senador yun, syempre may mga tao pa siya. Assuming na ang sahod ng pamilya niya, sahod yun ng pamilya niya, alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng tao niya, lahat ng staff niya, puro members of the family. So, yung sahod ng pamilya niya, sabihin natin pinakamaliit is nasa 80k, 90k. Pinakamalaki, nasa 200k. Napasahod yun. Sabihin na natin, sa isang buwan, mahina ang 5 to 6 million siguro per month. Wala pa yung gasto sa opisina. Yung mga
consumables, papeles, mga papel, ink, internet, 'di ba? Mm. Siguro mga ganun. Siguro mga 10 million operation expense. Siguro sabihin natin sarado natin 20 million yung budget niya para sa opisina niya. Every month. 20 million a month. Sabihin natin ganun. Multiply mo sa isang taon. O multiply mo na lang sa 6 months. 20 million times 6, 120 million sa 6 months. Ano mo, come to think of it, pati sa Kongreso, sa Kamara, marami rin pala absent dyan eh. Sabihin natin ang isang opisina operates at around 15 to 20 million din. Diba? Napakawalang hiya. Napakawalang hiya. Alam niyo, sobrang tigas pa ng mukha ni Bato de la Rosa. Diba last week, nag-request siya kung pwede rong gamitin ng pamilya niya yung Senate Mansion sa Baguio para siya daw ay makasali sa isang firing competition. Tigas ng mukha. Ito yung binalik nyo ng Senado. Mga hayop kayong bumoto dito. Tigas ng face. Golf ba? Ba't firearms to? CSAF Cup. Golf. Golf competition ng CSAF. Okay. Okay. Kasi firearms ang kasulat eh. Yun. Tigas ng mukha ni Bato de la Rosa, di ba? 6 na taong absent yan. 6 na buwan pa lang absent yan. Humingi pa. Gustong gawing Airbnb yung Senate Mansion. Pwede ba dito yung pamilya ko? Tigas ng face, guys. Ang tigas ng fez. Anyway, tuloy natin to. Not immediately kasi pandemya, pag-anim pa yun. And it will be dismissed, no? Kung itutuloy natin yan. Kasi nga, wala po sa rules natin. You cannot find it anywhere in the rules about that issue on no work, no pay. So, kailangan natin in case, if kung gusto mag-prosper, kailangan i-amend yung rules. And Include yung sa no work, no pay. So, as we go along, we will have to discuss it with the committee members. Total, may mga 4 o 5 pang cases before yung kay Senator de la Rosa eh. No? Pang-anim pa yata yun, so medyo marami pa. So probably, marami pang chance that we can talk about it in case we have to really amend the rules so that yung pong complaint against Senator de la Rosa, just in case, may proceed. But as of now, again, madi-dismiss na yan. Kasi nga wala po sa rules. Pero sir, parang wala naman pong 1-year bar rule, di ba? Kung magre-refile ng ethics complaint against Sen. Bato. Wala naman. Baka lang makusahan kayo, sir, na palibhasa si Senator Bato kasamahan. Baka ma-accuse yung committee na pinagtatakpan yung kasamahan. Paano po pinagtatakpan? Ngayon nga po, kami na nga po nagmamadali na ibang ipasa yung adoption ng rules. Kasi meron nga isang senator na nakapila nga na dalhin muna sa body para the whole body can decide. But sabi namin, pinagbibintangan na kami, inuupuan to, and the committee cannot act on anything not until the rules are adopted and published. So, wait, anong rules? Rules ng Committee on Justice? Or on Ethics pala, rather? Rules ng Committee on Ethics?
Or ang rules nyo on attendance? Pinapabago na ba yung rules na sa attendance? Kasi parang wala yatang amendment ng rules. Ang alam ko, ang wala pang rules yung ethics. Oo, wala pa, hindi pa inaaprobahan yung rules nila. Pero wala pa yung sa ano. So paano nasabi ni JV Ejercito na minamadali nila kung ngayon hindi pa nila binabago yung rules? Tsaka ang tagal na. January pa yan. Hanggang ngayon hindi nyo pa magbe-break na kayo. Uy, baka nakakalimutan nyo. Break na nila next week. Next week, parang next week nga. Oh. Magbe-break na sila. So ibig sabihin, wala na naman pag-uusapan. Oo. Ang magtatrabaho lang during break is yung Committee on Justice ni Congresswoman Jerbil Luistro. Kasi may impeachment silang pag-uusapan. Pero ang Senate, tsaka karamihan ng Kamara, walang trabaho. So, ibig sabihin, inabot na kayo ng from Christmas vacation to Holy Week vacation? Ganun katagal? From Christmas to Holy Week, di nyo pa nagagawa yan? Alam nyo mga kababayan, kapag sa corporate, kapag tayo, ganyang kabagal, si Sante ka na. Ulit-ulit. Paulit-ulit. Uulit-ulitin ko. Uulit-ulitin natin. Diba, Yusek? Uulit-ulitin ko. Paulit-ulit na lamang siya. Correct, Yusek! Nagkamali yung pindot actually. Hindi dapat si Yusek yung pinindot ko eh. Oo. Di ba? Ang tagal! Ang tagal, guys! January lumabas yung issue. January pa nila sinasabi na aamyenda nila yung rules. Anong petsa na? March 19 na, guys! Matatapos na ang Marso, ilang araw na lang. Hindi, binamadali na yan? Ganyan lagay? Partida ha, parang utang na loob pa natin kay JB Ejercito. Minamadali na nga namin to eh. Paano masasabi pinoprotektahan namin yung kabaro namin? Pero minamadali nyo na yan? Ilang buwan na? 2 buwan? Nakakahiya naman sa'yo. Diba? Diba? Nakakahiya naman. Oo. My goodness. Ama ka na, JB. Nag-visit na ako sa'yo. Abuso ka na, JB. Di na matanggap to. Oo. Diba? I mean, alam nyo, mga kababayan, pag si PBBM ganyan kabagal gumalaw, sigurado ko, sila yung unang babatikos. Sigurado ko, sila yung unang babatikos. Ito nga si PBBM, mabilis kumilos, nagre-reklamo pa sila. Tulad nung kapatid niyang tatanga-tanga, anong sabi ng kapatid niya? May GC ba kayo? Pabago-bago kayo ng announcement. Nung una, merong fair hike ngayon, yung fair hike, etc. Hindi ba pwedeng dahil responsive si PBBM sa needs ng mga Pilipino? Na hindi pa talaga nakaya pa nung kanilang ayuda sa PUVs yung increase ng presyo sa langis? Hindi ba pwedeng ganun? Inutusan ni PBBM ang DOTR na bigyan ng palugit kasi tumaas ang presyo ng pamasahe, hindi naman tataas ang sahod, di ba? Ang tanga talaga nito ni Amy ni Baba Bill. Alam niyo mga kababayan, nakakatawa nga kasi tingnan niyo PUV may ayuda. TNBS may ayuda. Ako nagbibigay pa ako ng extra ngayon sa Grab. Pag ako nagpa-Grab, bawa, order ako ng food, or ako sumakay ng Grab, nagtitipid akong gas ngayon ayoko mag-drive. So, kailangan yung diesel ko, tumagal siya ng 2 buwan, guys. So, may mga panahon hindi talaga ako nagda-drive. Bawa, nag-Grab ako, magbibigay pa akong extra 100 siguro na tip. Kasi kawawa naman yung driver. Kahit DDS siya, wala akong pake. Kawawa pa rin siya. Kasi sobrang taas naman ng presyo talaga ng crudo ng gasolina ngayon. I mean,
Diesel is what? At 112 pesos? Eh, hindi naman ako nag-regular na diesel. B-Power diesel ako. Oh. Tulong ko na lang yun. Tulong ko na lang yun sa nagmomotor na driver. Tulong ko na lang yun dun sa tawag dito. Grab driver. Ganun talaga. Wala kaming ayuda na kukuha. Pero naiintindihan namin yung sitwasyon. Tumutulong kami dun. Hindi na namin pupolitikahin yan. Wag na. There's no point. Hindi naman kasalanan ni Presidente yung gera dun sa Iran eh. Si Presidente ba yung ng bomba? Hindi. So tulong na lang natin yun. Tulong na lang natin yun dun sa mga sa mga nag-grab. Tip ka ng 50 pesos. Oh, kayo yung mga nag-grab dyan, mag-tip kayo kahit 50 pesos, 100 pesos, tulungan nyo yung mga yan. Ang mahal ng road ng gasolina. Sobra. Kung meron kayong pang-grab, meron kayong pang-tip. Diba? Kung tinatamad kang lumabas, meron kang pang-tip. Diba? Anyway. Oo, tipan nyo yan. Anyway. Tuloy tayo. Tapos itong si Amy, imbis na intindihin yun, tayo nga mga hampas lupa, tinutulungan natin ang isa't isa. Siya naman, makapolitika pa. Pinupolitika pa yung kapatid niya. Buti nga responsive yung kapatid niya, mabilis kumilos, mabilis magdesisyon. Naawa sa mga pasahero na hindi kaya makapagbayad ng taas presyo. Eh may ayuda pa naman. May ayuda pa naman eh. O di sagutin na muna ng ayuda yung itataas ng presyo. Tapos guguluhin pa ni Amy, sabihin ni Amy, ano ba naman yan? Wala ba kayong GC? Ang gulo-gulo, hilong-hilo na kami. Tanga ka kasi kaya ka nahilo. Diba? Tanga ka kasi kaya ka nahilo, girl. So, tulong-tulungan na lang tayo. Going back, I think itong Senado talaga has reduced itself into a circus. It's really a circus. Wala na. Wala circus talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi yung 12 dyan, naghahabol ng re-election sa 2028. At sa utak nila, politics is addition. Ayoko ma-offend yung mga DDS, kailangan ko ng boto nila. So sige, kukompromiso ko na si Bato. Okay lang yan. Political compromise para kay Bato de la Rosa. Kahit alam naman natin na nakaka-insulto yan sa mga hampas lupa, tulad nila Coach Jarrett. Nakaka-insulto yan kasi kapag sila umabsent, wala talaga silang sahod. At kung mamalasin, kapag umabot ng 6 months ang absent, eh wala na. Terminated ka na, wala ka ng trabaho. Kaso kailangan kong ligawan yung mga DDS eh. Okay lang yan, protektahan na lang natin, walang problema. Political convenience muna kasi kailangan natin eh. Kailangan kong boto sa 2028. Ganun. Ganyan ka ba mag-isip, JB Ejercito? Alam niyo, feeling ko yan din ang dahilan kung bakit ayaw nila pumirma dun sa partial committee report ni ni Senator Ping Lacson. Napoprotektahan kayo. Kasi sa committee report, damay si Cheese, damay si Joel. By the way, yung reklamo na kay Joel Villanueva, binalik na sa ombudsman. Anong ibig sabihin yan? Kakasuhan na si Joel Villanueva. Magtago ka na, Joel. Siguruhin mo may golden visa ka na. Lapit ka na rin. Oo. Yun. Diba? Pero lang naman kasimple yun, mga kababayan. Si Jinggoy kasama rin. So, I've lost, siguro, I respect only a few people dyan sa Senate.
Other than that, nana talaga. Nana. Just a few people. I can even count them in one hand. I don't even need 5 fingers to count the people I respect sa Senate. Wag kong bigyan ng idea si Joel. Baka naunahan na nga ako sa idea na yan eh. Anyway, mga babae, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you in the next live stream. Bye, everyone. See you. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.